At eto na nga guys, pagod na ako sa kakakiskis nito. Aray! Pusang gala, napakainit nun ah. Konting-konti na lang guys. At sa wakas, nakagawa rin tayo ng apoy. Hello people of this world, good day! For today's video nga pala ay gagawa tayo ng apoy gamit lamang itong 2 pirasong kawayan. At ang tawag nga pala rito ay fire flow. Kaya't halina guys, tapusin nyo ang panonood sa videong ito. Sinisigurado kong ma-entertain ka na, may matutunan ka pa. At eto na nga ang 2 pirasong kawayan na sinasabi ko sa inyo na gagamitin natin. At eto na nga guys, magpiprepare muna ako ng iba pa nating gagamitin, saglit lang. At kumuha nga pala ako nitong bunot ng niyog. Ito nga pala sa bunot ng niyog kakapit ang ating apoy. O sa mga wala pang alam patungkol dito. Kaya naman pagmasdan nyo yung ginagawa ko. Malay nyo baka balang araw kakailanganin nyo to. At hihimay-himay na natin itong bunot ng niyog sa maliliit na piraso. Nang sa ganon, mabilis itong lumiyap kapag ito'y nakakapitan ng apoy. Shoutout nga pala sa mga batang 90s. Sa mga Boy Scout na batang 90s, alam kong alam na alam nyo to. Napakasisiw lang ng ganitong ganap sa mga batang 90s na dumaan ng Boy Scout at Girl Scout. Ang ganito kasing activity dati, noong panahon ng mga Boy Scout na batang 90s, ay ginagawa itong kompetisyon o paligsahan by team. Paunahan kung sino yung unang makaka-provide or makaka-produce ng apoy na gamit lamang ang 2 pirasong kawayan. Oh, ano ka ngayon? Diba? Mas magaling pa rin kaming mga batang 90s. Dahil ang dami naming alam na mga basic at mga manual na gawain. High-tech man tayo ngayon, ngunit palagi nyo pa rin tatandaan na lahat ng mga bagay-bagay ay dumaan pa rin ito sa basic at manual na pamamaraan bago ito naging automated. O kayo dyan, sa mga hindi pa naka-experience ng ganitong ganap, ang gagawin nyo lang, just listen, watch and learn. At kung naramdaman nyo naman ang satisfaction mula sa panonood ng bidyong ito at may natutunan kayo, baka naman maaari nyong i-share ito sa mga kaibigan nyo. At eto na nga guys, sinimulan ko na yung pagkikiskis ng 1 pirasong kawayan, doon naman sa 1 pang pirasong kawayan. Aba teka lang, alam nyo bang kailangan nyo ring mag-invest dito bago kayo makakagawa ng apoy? Hindi pera yung i-invest nyo dito, kundi mag-invest kayo ng lakas, pawis, determinasyon. Sa kabuuan, mag-invest kayo ng pagod bago kayo makakagawa nitong apoy na sinasabi ko. Tulad nito, aray! Kaunting kiskis, kaunting sipag at pagod pa. Alam kong magiging successful to dahil nagawa ko na to dati. At higit sa lahat, kailangan kong makakagawa ng apoy dahil nawala yung lighter namin at naubusan kami ng posporo. Alam nyo bang hindi pa ako nakapagluto ng ulam pananghalian? At yun na nga, wala akong pangsinde. Pero ngayon guys, talagang nakikita kong successful na nga to dahil eto na, nakikita ko na. Nagsisimula ng umusok at eto na nga guys, eto na. At eto na nga guys, inihipan ko pa upang mabilis itong gumapang at lalaki yung apoy dito sa bunot ng niyog. At eto na nga guys, unti-unti nang lumalaki yung apoy. At eto guys, makikita nyo. Nakikita nyo ba guys? Eto na, umuusok na guys. At magkakaroon na talaga tayo ng apoy at makapagluto na tayo ng pananghalian guys. Eto na guys, nakikita na. Nakikita ko na yung apoy guys. Eto na nga, successful talaga tong ginawa ko. Oo nga, talagang successful na to. Pero gutom naman ako at sobrang pagod ko sa kakakiskis ng kawayan guys upang makabuo lang ng apoy na to. Mamaya ka lang apoy ka, talagang gagamitin kita dahil may ihawin ako. Eto na guys, nakakabuo na talaga ako ng apoy.
Alam nyo ba, sa totoo lang guys, hindi ko talagang intensyon naggagawa ng apoy upang gagawin kong content. Nagkataon lang talaga na wala talaga kaming lighter at saka naubusan kami ng posporo. Kaya't naisipan ko gagawa ng apoy gamit yung kawayan at bunot. At saka doon ko na lang din na pagdidesisyonan na gagawin ko na lang siguro tong content upang di masayang yung pagod ko sa paggawa nitong apoy. Kaya't heto na nga guys, sa awa nitong dalawang pirasong kawayan at itong makapangyarihang bunot, ay nakagawa na nga ako ng apoy at eto na nga guys. Dadalhin ko na to guys, dadalhin ko na to. Dadalhin ko na to sa my dirty kitchen guys. Sundan nyo ako guys. Dadalhin ko na to. Dadalhin ko na to guys. At doon na ako guys magpapalago ng apoy upang makapag-ihaw na ako. Yung iihawin ko guys, yun lang talaga naman dapat ang gagawin kong content. Ngunit itong apoy na to, talagang aksidente lang to, coincident lang talaga at nagawa ko to ng content guys. At eto na guys, habang palapit na tayo at eto guys, eto, pagmasdan yung mabuti guys ha, wala tong daya. Tingnan nyo naman guys, yung maliit na apoy mula sa dalawang pirasong kawayan at sa makapangyarihang bunot ay nakabuo nga ako ng apoy guys. Eto guys, tingnan nyo, palaki ng palaki hanggang lalaki at lalaki talaga to guys. At nang makapagluto nga tayo ng iihawin natin at makapag-ihaw nga pala tayo rather kasi yung iihawin ko ay gagawin ko talaga yung content. Yan talaga sana ang gagawin kong content, kaso nga lang hindi ko nagawa ng content dahil nga naubusan kami ng posporo at nawala yung lighter. So ngayon guys, sa pilitan, nakagawa talaga ako ng ibang content. Itong apoy-apoy na to guys. At ito na guys, pagmasdan yung mabuti guys. Sana naman ma-inspire kayo at gagawa rin kayo ng ganito. Kahit subukan nyo lang guys, at least mapapatunayan nyo sa sarili nyo na itong pinakita ko sa inyo ay totoo, legit to guys. Ito talaga yung mga ginagamit ng mga ninuno natin noon na wala pang lighter at wala pang pusporo-pusporo na yan. Pwede rin daw bato at saka pwede rin kahoy guys. Pero para sa akin guys, yung pinakamabilis, etong dalawang pirasong kawayan at ang makapangyarihang bunot. At pasensya na kayo guys sa boses ko, medyo naiiba na. Dala siguro sa gutom at pagod sa kakakiskis ko ng kawayan upang magawa ko lang ang apoy na to. Salamat sa panonood nyo. Abangan nyo ang part 2 ng videong ito.